Mga kababayan, I'm sir, this is John, the Filipino channel. Ang pong likod. So today is October 4, In 80 meters, turn left, 2025. then in 100 meters, turn right. Oops. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Santa Brigida Street, sa may Karuhatan, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Allied Care Expert Medical Center, o sa may ACE Medical Center, sa may MacArthur Highway, Isabelito, Fernando, sa may Malintayan banda, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer sa may MacArthur Highway. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating property for sale 1.6. Itong ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala po. This is John. Ay, magbabalik po tayo. Yun tala, si John na po kasi na-distract ako doon. May nabasa kasi akong naka-for sale. Kaya, syempre, interesado tayo kahit na bagaman wala tayong pera. Tayo nananampalatayaan na ibibigayan na or mapapasayo at mapapasayo yan kung talagang kalooban din ng Diyos para sa iyo. You have arrived at your destination. Ano po? Ay, ano, JJ Clean. JJ Clean o... Dito na lang sir, wala kayong mapapagpan. Ito po, pwede po dito. Wala, skip. Sige na po, sakay na po. Ay! Meron.
kalsada natin? Yes, sa mga national rules papunta dito sa Ilocos Sur ay passable na. Meron lang tayong mga provincial rules na nakita na not-passable pa due to landslide sa mga sa Aklan Municipality naman sa Sigay, Ilocos Sur. And while sa Tagulid naman ay not-passable pa farm to market road. Yun. Pero yung national highway papunta dito po sa Ilocos Sur ay passable pa lahat. Ayan, sige. Sir Ron, maraming salamat po sa inyong oras. Po, sir. Salamat po, mag-iingat po. Yan po si Sir Ron Arquelada, ang Head BBRMO ng Ilocos Sur. Mula Ilocos Sur, kami po tayo ng Quirino. Makakausap po natin ng Head Operations and Warning Section, BBRMO Quirino, si Sir Joe Diaz Baltazar. Sir Joe, magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo, kumusta po ang Quirino, sir? Ano po ang naging epekto sa inyo na paminsalan ito nagdaang bagyo po? Nakapagdala po tayo ng mga bilang ng mga evacuees and at this moment po, meron pa rin pong nakatira sa mga evacuation center natin and some of them are already very popular po. May mga counting tower interruption sa hapon sa dalawang munisipyo po sa ating lugar, pero kaagad naman po ito na-restore pinahapunan. May Meron report din tayong mga meron din tayong iba ng mga untouchable roads Opo. and untouchable lang sa mga light vehicles. Pero eventually po nagsusubside naman po yung mga tubig na yan. So, ongoing ang monitoring and saan specific Sir Joe, yung hindi passable sa light vehicle po dito? Yung first lamang po ng National Highway, pero pwede naman pong meron naman pong rerouting area na pwedeng daan. Meron po tayo na report, sir, na nasa na sugatan or baka may missing po dyan sa inyo sa Quirino? Yun ang kinaganda ng aming emergency response cluster. Wala po tayo nakita ng mga gano'ng mga senaryo na mga na-missing o mga namatay. So, nagpapasalamat kami sa aming mga LTU, including our NCRXC sa kanilang maagap na pag-responde at pagpapara dito sa sinasaang mga epekto ng Paulo. Buti naman gano'n. Kung ganyan yung sitwasyon, sir, so hindi natin nakikita na magdedeklara tayo ng state of calamity dyan sa Quirino. Malalaman natin yun sa mga susunod na araw. Oo, dahil continuous Right, conducting our rapid assessment analysis para makita kung ano yung mga indicators ng ating mga kasayyan. And of course, para malaman namin kung meron ba talaga mga bahaw, mga sura sa mga infrastructure buildings, and of course, most important sa Quirino Province kasi mga agricultural products o ano produkto. So, we are anticipating or we are expecting magkakaroon ng bigger damages on our agricultural products, especially sa mga palayan. Kasi nung pag-ikot namin sa hapon, nagkaroon na nabaha na yung mga palayan or talagang lubong kumukik yung ating mga palayan. Sir Joe, maraming salamat po sa inyong oras at pag-iingat po. Salamat din po. Salamat po. Sir Joe Diaz Baltazar, Head Operations and Warning Section, BBRMO ng Quirino. Oras natin, 7:58. Dahil po dyan, babay na. Happy weekend na. Maraming salamat sa mga tumutusok sa atin everyday. Sa mga pa-shoutout po ninyo, thank you very much. Nakita ko yan, nabasa ko yan. Susunod, bigyan namin ng time pa yan, May maganda po kasi yung topic natin ngayon Promise, next week, babasahin natin yan. Susunod na pinasigla, Christina Marasigan and Dr. Barbosa live sa Luneta. Bye! Balita, bago-bago, isa, balita, Aldermano. Pasiglahin ang umaga sa mga health information at health promotion na hatid nila Tina Marasigan at DOH Secretary Ben Herbosa sa Pinasigla. Pinasigla. Susunod na.
DZMM. Bagong Pilipinas. Kalusugan ng bawat Pilipino ang ating babantayan. Dala ang bagong sigla. Inihahandog ng DZMM at ng Department of Health ang programang Una ang Kalusugan ng Mamamayan. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sa bagong Pilipinas, ang bawat Pilipino pinasigla. Pinasigla sa DZMM. Mas ramdam ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan sa bawat Pilipino sa tulong ng tamang impormasyon at pinalakas na health promotion. At ngayon ang magpapalusot at magpapasigla ng ating umaga. Pinaparasigan at Dr. Ted Herbosa. Pinasigla. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alam ba yan ng mga building officials? May training ba ang POS at DOLG sa kanila para kapag ka may nag-a-apply ng say 200 square meter, 100 square meter para magpatayo ng bahay, sasabihin ng building official, o wag ka dyan, o kaya kung magpapatayo ka dyan, may risk ka sapagkat yan ay nasa ganitong risk yan. Alam mo yan ng mga building officials, ng mga local government. Dapat alam kasi 1990s pa nagkaroon na ng resolution ang HCURB noong panahon na sumikat ang pagkaintindi sa mga active fault, no? Na dapat hindi magtatayo directly on top of the fault at may buffer zone at least 5 meters. Nakalagay din yan sa ating structural code of the Philippines. At kailangan din sa tamang disenyo, alamin ng mga engineer kung gaano kalayo yung kanilang tinatayong struktura mula sa fault. Maliban dyan, kahit nung ako ba ay director ng TIMOX noong una pang panahon, kasama ako sa nagsasalita sa inoorganisa ng Department of Public Works and Highways and building officials, o minsan kaya ay DILG, na tinitrain ang mga building officials. So, importante po na ipagpatuloy nila ito habang nagkakaroon ng mga pagbabago sa mga building officials paminsan-minsan, dahil importante na malaman nila. Pero ngayon, lahat ng mga information, mga mapa kung saan yung fault, ano tsunami area, liquefaction area, ganong potential landslide, gano'ng kalakas ang pag-inig, nasa Hazard Hunter PH app po yan. Ang Hazard Hunter PH app nilabas natin noong 2019. Ngayon para sa ating mga kababayan na may 1-story to 2-story concrete hollow block na bahay struktura, pwede rin nang malaman kung gaano kahanda ang kanilang ginagamit na bahay o nirerenta ang bahay. Sa pamamagitan ng House Safe is My House app na nasa downloadable sa Android o nasa website ng TIMOX, 12 ang pwede nilang gamitin upang ma-assess kung matibay ang bahay nila sa lindol. Right, okay. Pupuntahan ko ulit yan mamaya, pero nabanggit ko yung sinkhole. RHPB, pakilabas mo yung sinkhole kanina na pinicturean ni Dr. Ted Isquera. Mga 15 yata ang ganitong nakita dyan sa Cebu. Dr. Salido, bakit nagkakaroon ng sinkhole? Okay, una-una, karamihan ng sinkhole sa isang lugar na walang mga kalsada o drainage ay kadalasan ang bato dyan ay limestone. Ang limestone ay gawa sa mga orals, no?
At madali pong matunaw yan kapag nalulusutan ng tubig. Kaya lang, minsan hindi mo mahalata sa isang lugar na may butas pala sa ilalim kasi hindi pa na susubukan ng malakas na paghinig. Yung pinakatakip ng butas, yung kuweba sa ilalim, ay hindi bumabagsak. At yan ay posibleng bumagsak. Kung manipis na yung takip o di kaya ay masyadong malakas yung lindol, bumabagsak yung takip at nagkakaroon ng sinkhole. Di kaya kapag sobrang dami ng tubig na dumadaan, kaya nagkakaroon ng sinkhole. Sa ibang lugar naman, sa mga kalsada kung saan may drainage, kung kunyari ay tambak lang yung kalsada at nabutas yung drainage, hindi maganda yung drainage, nakakayod o na-erode yung mga buhangin, kaya nawawalan ng support, bumabagsak din sa mga kalsada. Pero ito, sa Cebu, ang probinsya ng Cebu, karamihan ng lugar ay made of limestone. Kaya ina-expect talaga na posibleng magkaroon ng mga sinkhole sa lugar na yan. Anong nakikita ho ninyo sa video, is that alarming, Dr. Solino? Kasi kung makikita mo, nag-extend yung butas pa ilalim pa, no? So, ibig sabihin, yung bumagsak lang dyan, yung pinakamanipis na bahagi. So, ang susunod na kailangan gawin, at ito ang ating partnership sa Mines and Jesus ng Bureau of DNR, yung ibang mga lugar na pinuntahan ng ating quick response team na umiikot dyan sa Cebu, ay nare-refer natin para na PNCB na ang mas mag-aral ng mabuti para sa risk assessment kung may mga kabayan sa paligid nito kasi sa ganyan, pwede silang gumamit ng ground penetrating radar upang mamapa kung yung butas ba ay dyan lang o nag-extend na malapit doon sa mga bahay sa paligid. Hindi ba siya makukuha ng traditional soil testing na ginagawa ng mga engineers, Dr. Solino? Well, napakaraming butas na kailangan mong gawin para malaman kung may butas sa ilalim. So, pinakamadali dyan ay ground penetrating radar para hindi naputasan at humina pa ang foundation. Maraming mga kalsada na nakita rin natin na bumayak at medyo yung iba ay malalim. Ibig bang sabihin nung tinayo yung kalsada ng mga panahon na yon, hindi sa urban areas nakakita ko doon sa RHTV, nakakita ko sa mga far-flung areas na mga kalsada na bumayak, malalim at mahaba. Anong ibig sabihin nito nung kinonstruct yan ay walang soil testing, hindi ko nila nakita na mayroon palang potential na sinkhole sa lugar na yon kung bibiyak na lupa kapag ganito 7 magnitude ang earthquake? Hindi naman kailangan may sinkhole yan. Ang tawag namin ay lateral spreading or fissuring ng mga kalsada. Doon po sa may motor. Kasi ang mga kalsada, Doon po sa may motor. na may poste at di ka na pailalim, ang mga kalsada ay patong lang. Kaya dapat unang-una, sinisik ang mga foundation nito kung gano'n na kung feel ang gawang kalsada, sinisiksik yan. At dapat din yung mga bakal. Ngayon, talagang minsan mahirap gumawa ng napakatibay na kalsada, lalo-lalo na kung sa mga lugar dyan. Ay madaling mabitik yan. Pangalawa, kailangan ding maganda ng drainage. Dapat may kaakibat na mga drainages ang mga ginagawang kalsada. Kasi minsan nakakayod ang ilalim ng kalsada at kapag hinindol, madaling mabiyak. Pangalawa din, siyempre, kapag ang kalsada ay sloping, minsan paglaw ng lupa, masilay ng konti kung walang masyadong lupa. Talaga kung sa mga lugar na malambot ng foundation at magkakaroon ng disaster o paglambot ng lupa at yung ginagawa sa ritual ay dapat salit-salit sa mga kalsada may sura para may magkakaroon ng mga rescuer or mga tubig. Itong nabiyak na mga kalsada na nakita ko sa social media at mainstream media, would you still recommend na ayusin yun o humanap na ng ibang lugar na paglalagyan ng pag-construct ng kalsada? Secretary? Karamihan na pa dyan ang ayusin lang ang pagkagawa. Alright. I-rehabilitate kasi kung bumalaw na yung isang fault, hindi naman natin expect same fault will move again very immediately. At syempre ang pagkahanda natin sa mga susunod na paglindol at di kaya malakas na pagulan.
Secretary, siguro sa 15 years na monitor ako ng USGS, you're familiar with this. Siguro mahigit isang dekada na nakamonitor ako ng GFC earthquake bulletin. Almost every other minute ay mayroong nagre-register worldwide ng lindol. Buong mundo ay namomonitor nito. In fact, ito ang nagko-consume ng aking internet, ng aking email, itong mga ganitong notices ng earthquake, kung Philippine Island, kung saan lugar pa. Yung bang almost 3,000 aftershocks na naganap pagkatapos ng lindol. Cesar? Maybe 5,000 this morning. Is that normal? Is that normal? Normal po yan. Ang mga interview na natin ng unang araw, expected natin na sa unang araw napakarami, and within the next 2 to 3 days, madami pa yan. Pero after the third day, yung ating experience, mababa na. So, pakunti na ang mga aftershocks na ating bibilang dyan sa Cebu. But mag-taper off yan, pero hindi po talaga masasabing wala na, even after 1 week. Kasi pag kumilos yung isang pot na malaki yan, tulad ng isang gabi, parang bus yan na malaki na pag nag-break ay hindi kagad full stop, no? Gagalaw-galaw pa yan, kaya nagkakaroon ng aftershock. Nag-a-adjust pa yung bloke ng Northern Cebu dahil sa pagkilos noong pot. At pinangalanan nga ng DOST-TIVOC siya na Bogo Bay Fault. Dahil nga offshore yung pinaka-epicentro, pero nag-extend po ang pagbitak ng lupa. At ito ay minamap out sa kasalukuyan. Alright, Dr. Sandito, itong pangyayaring ito sa Cebu at posibleng mangyari pa sa ibang lugar, ano ang dapat bantayan? Anong dapat nasa mindset, sa understanding, sa consciousness, sa kamalayan ng mga kababayan natin? First 10 aftershocks, first 20 aftershocks, first 50 aftershocks. Ano ba ang parameters na dapat mag-alerto lalo ang ating mga kababayan? Well, unang-una, kapag isang point lang natin pag-uusapan, tulad nung nangyari na isang gabi, magnitude 6.9 ang main shock. Ang tanong is, ano usually ang pinakamalakas na aftershock na pwede mangyari after it? Kung sa tingin namin ganyan lang kahaba ang pot na bibigay, most likely ang susunod na lindol ay mas mahina kaysa dito, and 1 unit of magnitude, mga 5.9 or lower ang mga aftershock. So far, ang pinakamataas na aftershock ay magnitude 5.1. Ang importante po, kasi ang mga magnitude ay sukat yan ng mga instrumento ng TMOX. Kailangan sa ating mga kababayan ay kung pag-unawa ng sinasabing intensity o pag-uga ng lupa na mararamdaman nila. Ang dapat na intindihin na cut-off intensity stick, sila ay nahihilo, sumasayaw yung nakabitin, pwede na po magkaroon ng konting sira ang mahihinang mga bahay at gusali. Kung ikaw ay nakakatayo pero hirap, no? Yan ay intensity 7, destructive na yan. Pero kung ikaw ay nahihirapang tumayo at mahigit 30 seconds yung pagtuga, talagang yan po ay intensity 8. Karamihan po ng malalaking pag-uga ng lupa, yung mga major earthquakes sa Pilipinas, intensity 8 ang napapakilos. Marami pong nasisira yan tulad ng 1990 Luzon. Ay, ayan, so nai-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Sa talaga.